Hello, good morning. So, ang discussion natin ngayon is about yung latest version, no? Latest version ng ating beta or Barangay Electronic Treasurer Assistance. Ang version natin ngayon is Beta for All 2026.2. So, para ma-discuss yung ating flow of discussion, let us go to help. Yeah. So, for our today's flow of discussion, yung old file beta, no, na 2025. Number one, transact BIR remittance for December 25. So if ever na supposedly dapat gawin is sa 2025 na beta, doon ka magna-transact ng BIR mo for December remittance, yung 1600 saka yung 1601 EQ for yung 1600 for month of December saka yung 1601 EQ for the last quarter of 2025. So I suggest doon ka magka-transact not on the 2026 na beta. Bakit? The first reason is yung remittance ng BIR is ang transaction niya ay noong 2025. So supposedly dapat noong may labas siya ng 2025. Okay? Pero i-date mo siya ng December 31, 2025 para mapasama sa report ng December na disbursement voucher. So this is only my suggestion. So if you want to transact it to the 2026, i-create mo na, lalagyan natin ng payable, no? Sakasakali. Then number two, transact all pending obligation for the year 2025. Just in case, meron ka pang pera dyan, natitira pang pondo sa 2025. So all of the transactions or obligation made in the year 2025, i-transact mo pa rin sa beta ng 2025, pero date mo ng December 31, 2025 para yung mga funds ay mabawasan doon sa 2025 at yung report natin ng December na vouchers ay doon din mapapasama. So, i-date mo ng December 31, 2025. If ever yun ang gusto mong gawin. Pero that is my suggestion. Now, if you want to use na yung 2026 na beta, 26.2 version, so ano ang gagawin natin? So, for the new beta version, no, ang gagawin natin is ililink natin yung old beta file, okay, ng 2025. So, para magamit natin yung information dati sa 2025 tulad halimbawa ng suppliers mo, saka yung information doon sa info settings, at saka magkaroon ka rin ng version ng 2026.2 doon sa 2025 na mga files. So let us do that. So ito yung panel ngayon ng 2026.2 na beta. So login ka. So default password pa rin is 1234. Okay. So punta ka sa APRO. Yan. So ang gagawin mo is create new beta file. Okay. So ngayon, before you create a new beta file, or either we link pala, no? So ang mangyayari is I will send this copy sa email ninyo, blanco lang siya. So therefore, ang mangyayari, ililink mo na lang kagad doon nyo sa lumang beta file. So in our case, sige, lilink natin yung old beta file ng 2025. So hanap na lang tayo dito. So click ko yung link all beta file. Please close all open Excel files except this beta file. Okay. Kaya lang ang problema nga pala is kapag nilink ko ito, yung information ko na sample, at yun kasi may username at may key. So mawawala siya. No? Better yet, ika-cancel ko na lang to. Cancel ko na lang. So, basta't ang gagawin ko is I'll send to you yung blanco na 2026.
Then, ikaw na lang ang mag-link ng all beta file. Papasok yan, i-link all beta file, hanapin mo lang yung file mo ng 2025. Then, okay mo lang. Then, kakopy niya yung files mo, no, from 2025. So, once na magpa-pop up doon yung successfully loaded, tapos may magpa-pop up na command, ignore mo lang yon. So, now you have ready to go na para sa 2026.2 na file na nanaayon doon sa information ng barangay. So, ang gagawin mo is yung username, punta ka doon sa info. Ang mangyayari, makakopy na yung mga files mo dito, no? Base doon sa file mo dati ng barangay. However, yung registration key mababago kasi ang ginawa natin dito, ni-register na natin to sa kapitan, dati kasi sa barangay treasurer name. So what I did is, I improved it, nilagay ko na lang sa pangalan ng kapitan, tapos therefore, hindi mo na magagamit yung registration key mo dati. So if you have a mail, yung update natin, i-PM mo lang ako tapos isend mo lang sa akin yung email address mo para ma-send ko itong registration key na bago. Okay? So, the reason why I did not present yung magli-leak ng old file kasi mababago na naman yung registration key. So matatagalan pa tayo ng presentation. So hindi ko na ginawa 'yon. Okay? So now, di meron ka na ano, i-save as mo ito, no? Sa beta 2026.20 tapos tweak for the year 2025. Okay, wag mo kalimutan 'yon, no, kasi para may file ka na bago para sa 2025. Alright. So, humuli ako. Ang gagawin natin ngayon, susunod is, uh, once na nalink mo na yung old beta file, isa-save mo yung updated beta file ng 2025. Sabi ko nga dito, username and key will be new. PM me for the full version key. Okay. Tapos, once you have already saved yung 2025 mo, so libas, ano lang, nakasave na siya. Ang gagawin mo na ngayon, mag-create ka na ngayon ng beta file for 2026. Tapos, kailangan mo malaman muna yung next unused check number. Okay. Ano ba yung next unused check number? Tingnan mo yung check booklet, ano yung susunod na gagamitin mong number. So, ilista mo yan kasi ilalagay mo yan kapag nag-create ka na ng bagong beta. Okay? Then, after that, kailangan mo i-save as file, no? Save as file to beta 2026 para hindi matabunan, hindi ma-override yung 2025 mo. So, bahala ka na paano mo lalagyan ng file name, pero suggest, sabihin mo beta 2026, tapos kunwari is Barangay Kanluran, parang ganun. Okay? So, you have already the beta 2026. Then, ililik mo ngayon yung budget ng 26.3 version. Okay, sige. Sundan natin to. Itong 1 to 4 na to, no? So, balik lang ako. Punta ako sa APRO. Kanina ito yung ginawa natin, link all beta file. Now that you have already na-link na yung mga information mo sa username, so ang gagawin natin, mag-create tayo ng new beta file. So, create ako ngayon. So, click ko lang yung create. This will erase all your data file in your current beta. Pero ang ma-erase lang dito yung transaction ng 2025. Okay? Yun lang yung ma-erase niya, pati yung liquidation sa yung PBC na information. Pero yung suppliers mo sa information will retain. Should you wish to continue, be sure to back up this file first. Okay? Which is sinabi natin kanina na sinave na natin to. Proceed to create a new database. So yes. So, enter your password 1234. Doon din sa link all beta file 1234 din yan. Yan, beta year 2026.
So next check number, ito yung kailangan mo talaga, no? Ano yung susunod para hindi ka na mag-override ng check number. Okay, for our example, kunwari is 157,601. 6,001. Ito yung number siguro susunod. Kunwari, okay? 157,6,001. O madali na gawin na lang natin simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yung check number ko na susunod. Okay. Create. So, dinilit niya ngayon yung information ko ngayon ng file. So, you have successfully created a new beta file or password will reset to 1234. Click Save As Excel Binary Workbook, then rename your new beta file. Thank you. So, rename, no? So, okay. So, ang gagawin mo ngayon is, tatago natin ulit ito. So, file, then save as. Okay. I-rename ko ngayon sang file. No? Saan mo lalagay? Lagay ko na lang sa download. So, ang gagawin ko dito is presentation. So, nirename ko siya para hindi ma-override yung ginawa natin kaninang sample. So, save ko na. Papasok siya sa download at save type ay Excel binary workbook. Okay. Alright. So, tapos na. So, we're good to go. Punta ako sa info. So, naka-full version pa rin naman to yung sample natin. No? So, okay na siya. Ang gagawin natin, yung pang-apat na step is, punta uli ako sa APRO. Ililink ko ngayon yung BBPS, yung Budget Preparation version 26, 626.3 yata yan. So, now if ever wala kang nitong budget preparation system, manually, no, show all mo lang, manually, lagyan mo siya ng amount. Okay, base doon sa budget mo. Okay. Base doon sa budget na binudget nyo. This is aligned with yung latest na template ng budget. Pero tayo ay meron tayong link, meron tayong budget preparation. So, ililink na natin. Please close all open Excel file. Wala naman ako nak-open except this beta file. While in process, you may normally experience flashing screen. So, ready to link your current budget? Okay. So, hanapin ko yung budget. Hanap na lang ako dito. So, yung 26, no? 26.2. So, for example, 26.3. So, ito na lang. So, open. Actually, parang parehas lang din to. Ito yung ginamit ko kanina. Antay lang natin. Ayan, nagpa-flash na yung screen. Kinakopy niya na yung nasa budget preparation system papunta dito sa appropriation natin ng beta. Make it sure, no, to check this one, kailangan mo na dapat parehas yung amount, no? Nung nasa budget at dito sa pinasok na beta. Antay lang natin. Alright, almost finished na. Wrapping up.
Yun. Budget file successfully transferred to beta file. Thank you. Okay. So, check mo na lang yung amount dito, no? 65,824,008. I-open mo nang uli yung budget mo na pinaglinkan. Dapat equal yung total, no? If ever na hindi nag-equal yan, let me know. Pero in our case, yung 65.8 na to, ito yung talagang nasa budget na nilink natin. Okay, then I can show all na. Yung i-click ko na yung show all para mag-reflect lang yung mga may amount na budget. Okay. So, punta ulit tayo sa help. Na-link na natin, no? Okay. So, tingnan natin. Aha, nasa nga ba yung help? So, we're done with number 4. Change and fix logo. Okay. So, dyan na tayo. Yes. Okay, bago natin to ayusin yung ano no, yung fix logo, yung logo natin. Discuss na natin tong 5, 6, and 7. Para hindi na tayo babalik dito sa help. So, bale, after natin mabago yung logo natin, no, para talaga ma-update yung files niyo. Later nun, ano ba yung mga changes sa beta? Okay, na bago. Una, yung approach sheet aligned with the Barangay Budget Preparation Sheet or System 2026.3. So, na-align na, nakita natin pumasok na kanina. Letter B, updated ADDB. Yung ADDB natin, Ad Disbursement Voucher, in-update natin align with the doon sa financial management. So, nagbago lang ito yung sabi dito, add PR for those previously posted DB without PR. So, later discuss ko to. Yung sa add DB, remember, di ba nagtatanong yun, continue, are you going to use yung purchase request? So, sometimes yung mga ibang user, do kailangan talaga dapat merong mga purchase request, eh hindi sila nag-purchase request. So ngayon, di na nila ma-edit kasi di nila mapiprint yung PRPO sa Inspection Acceptance Report. So ngayon, pwede na siyang i-edit, no? Pwede mong balikan at gawan ng PO, ng PR at PO. Okay. Later, present natin yan. Later, letter C, yung DB sheet, yung box D and box E interchange. So pinagpalit natin yung box D saka E. O later, pakita ko yan. Then updated raw, tapos updated SAOB, tapos yung itemized monthly collection template, in-update din natin yan. Tapos magta-transact na tayo ng mga sample ng 2026 from non-DB to DB tapos how to PBC then reports. Okay. So punta na tayo dito sa number 4 ulit ay sa number 5. So balik lang ako. Sa info, punta ka sa info tapos supposedly kung di mo na nakikita yan, dito dapat yan, no? Add logo. Yes. So, 1, 2, 3, 4. Para lumabas to. Kanina nakalabas na eh. Pero sakasakaling hindi nakalabas yan, pipindutin mo tong add logo. Then, hanapin mo ngayon yung logo mo. Yung font file. So, ah, however, dapat ay naka-BMP file, no? Yung logo natin. So, harap na lang ako dito ng logo. Kuha na lang ako sa mga ibang mga barangay. Kunwari itong Jess. Yan. Kita mo meron siyang logo 1, then logo 2, saka no logo. Ito yung importante, no? At siya ay dapat naka-BMP file. Then BMP file. Tapos yung no logo naka-BMP file. So, anywhere, sagit lang. Ah, Lahat na yun, lahat na. so, bale, ang gagawin mo is to right-click yung logo 1.
Then hanapin mo yung properties, no? Show more option. Yun, properties. Tapos, ito yung location niya. Okay? I-copy mo lahat. Copy. Then, or Control C. Control C, copy. Then, cancel ko na to. Punta ako dito sa path file. Tapos, dito dapat sa formula bar ka magpapasok. Okay? Then, right-click, paste. Or, Control Victory. Ito na, paste ko na. Ayan. So, enter. Then, show logo, no logo, para ma-refresh, show logo. Then, ito naman, kabila, no logo, show logo. Nakalabas naman yung mga sheet dito, no? Nakalabas naman yung mga sheet. So, tingnan natin yung DB. Ayun, nag-appear na siya. Ayan yung pinasok natin. Okay. Be careful kasi naka-open tong formula mga dito, no? Kaya mag-ingat na. Okay. Now, if ever yung logo mo ay hindi pantay, may malaki o maliit na pumasok or bilog or oblong, para ma-edit ito, nandito ka pa rin, no? Nasa labas yung mga sheet pa rin, naka-open to, no? So, ang gagawin natin, punta ka sa developer. Kung wala kang developer, pwede ka dito mag-right click or dito na lang, walang developer, no? Dapat may developer ka. So, file, para mapalabas yun, file option, uh, customize ribbon. Tapos dito sa kanan, merong developer dyan. Ang sa'yo nakaganito kapag hindi lumabas siya. So, gagawin mo, i-click mo yan. Then, okay. So, lalabas yung developer. Then, once na meron ng developer, open mo siya. Then, design mode. Okay. So, naka-design mode, no? So, ibalik ko lang uli. Para, bakit ko ba ginawa yan? Kasi po, hindi nyo magagalaw tong logo na to kung hindi mo ginawa yon. Okay? So, developer design mode. Ayan, naka-highlight na siya. Ayun, pwede na pong galawin. Okay? So, pwede mo siyang i-oblong pa. Kaya natin ino-oblong yan kasi pagdating sa printing, hindi siya nabibilog sa printing, no? Pagdating sa na-print, bilog. Pero kapag bilog na bilog dito, minsan doon sa printing, hindi. Kung paano Control P. Kinontrol P ko, ayun o, bilog siya dito. Kapag hindi ka pa satisfy, galawin mo lang yun. Okay. Tapos, check mo lahat ng mayroong logo. So, DBPR, yan. At tulad niya halimbawa, no, bilog na bilog dyan, pero pag na-print mo to, o kaya meron dito sala-sala, yan, pwede mo siyang ipanipisan or palakihan. So, chinecheck ko lang yung mga may logo. Yan. So, kapag satisfied ka na okay na yung itsura ng logo na yan, so, okay na to. Kunwari, ito malaki. So, litan lang natin. Yan. Okay, tapos kapag okay na sa'yo, no, satisfied ka na, so home DB lang ako. O kaya home, babalik ulit dito. Alright. So, okay na siya, nalakalak na uli, natanggal na uli yung mga sheets dito, lumabas sa baba, nawala na uli. Dito lang talaga, add DB. So ngayon, ano bang mga changes dito sa add DB? Para makita natin is, mag-transact muna tayo. So, meron dito, syempre, sa mga datihan ng gumagamit ito, alam na nila to. So, para doon sa mga bago, kahit papaano papahapiyawan natin. So, meron tayong dalawang portion nito, no, actually. Itong na mga nasa taas, itong dilaw muna. Itong dilaw, ito yung nanggagaling ang information nito sa bangko, no? Either a credit memo or a debit memo. So, ano ibig sabihin?
Yung mga pumasok sa atin, yung snapshot, makikita mo naman doon, yung pumasok sa atin sa lumabas. Pero lahat na pumasok lang kapag credit memo. Then lumabas, aside from check issuance, halimbawa debit memo tawag doon. Okay? So, para mag-transact ka ng mga deposits or pumasok sa account, usually in general, dito ka papasok. New NDB. Kapag sinabing NDB, non-disbursement voucher, no? So, new. So, by default, credit memo yan, pero may mga type yan, DM saka RM. So, yung debit memo, ito yung mga lumabas sa pera pero walang i-check issuance. Halimbawa, nakipag-transact ka or nakipag-arrange ka sa bangko ng auto debit sa pagkuha ng mga checkbook. So instead na magbayad ka ng checkbook at mag-issue ka ng cheque, ang gagawin nila, i-auto debit na lang doon sa account mo. So lumabas ang pera doon pero yet walang check issuance kaya i-debit memo mo siya. Dito mo siya papasok. Pero kapag nag-issue ka naman ng cheque para sa payment doon sa check booklet, dito gagawa sa disbursement voucher. Then yung RM is a remittance memo na nire-remit lang natin muna, no? Hindi papasok sa atin. No? Ano ba yung mga remittance natin? Nire-remit natin yung halimbawa, yung sedula. So, ang nire-remit natin yung sedula, hindi namang rekta sa bangko kagad, di ba? Nire-remit natin to doon sa treasury muna. Tapos yung treasury, sila yung magdedeposito. Hahatiin niya yan. No? For example, sa ibang barangay, 50-50. So 50% na collection from cedula ay papasok sa city or municipality. Tapos yung 50 naman, share ng barangay. Then doon pa lang natin malalaman na meron palang credit sa atin from cedula. Pero remittance memo ay wala pa. So, naka-float pa lang yan. Magkakaroon yan ng pasok sa pera once na dineposit na sa account ng barangay yung share natin sa cedula. Okay, so balik tayo, CM. The first thing you do is to transact yung beginning balance. Okay, hindi pwedeng wala ito kasi alam naman natin na may natitira kahit papano doon sa account natin. Hindi pwedeng mag-negative yun. Kapag negative yung penalty tayo. Kahit may natirang piso, kailangan natin ipasok. Okay. So, automatically, number ay number one. No? Then yung date ngayon. So, babaguhin mo, no? Sa first entry mo ng pasok ng credit memo, January 1 mo ipapasok. January 1, 2026. So amount for example is 700,000. Malaki pa yung pera mo kunwari. Then transaction, IRA ba yan? RPT. Yung IRA is yung NTA. Ngayon ay NTA. Ngayon dati ay IRA. Then RPT, Cedula Remittance ba yan? Cedula Credit na ba yan? Barangay Business Clearance ba yan or other business tax? Barangay Clearance and Certification ba yan? Grants ba yan? Subsidy ba yan? Or others? So, ito ay carrying balance. So, wala naman nabanggit sa taas maliban dito sa others. So, others to. Then, particulars, carrying balance or beginning balance. Okay? Then, popos ko na. So, remember, date ay January 1, then beginning balance. For the carried forward na balance from December 31 to January. So, popos natin. Make it sure yung balance mo dito ay reconciled. Ibig sabihin na reconciled kasi ang bank statement saka yung book natin magkaiba minsan, nakapaglabas ka na ng cheque pero hindi pa pala na-present o na-honor sa bangko. Ibig sabihin, naka-float pa yon. So, make it sure you reconcile first yung bank statement saka sa book na record. Okay? So, record mo yung mga na-honor na check saka yung mga outstanding check pa dapat ma-minus mo doon. Okay. Popos natin. Ayan. So, meron na tayong balance, 700,000, 700,000. So, for example, yan lang. Yan lang muna. Okay, magta-transact tayo kunwari. So, may pera pa tayo at may pwede tayo mag-transact.
So for example, another uli, gawawa ulit tayo. Halimbawa, syempre ngayon, January, marami na tayo na natatanggap na collection coming from business clearance or whatever, business permit or barangay clearance certification. So kunwari, magde-deposit tayo. So mag-new DB ka ngayon, credit memo number 2. So yung date na to, wala na problema, no? Kung kailan mo din-deposit. Kunwari, nag-deposit ka ng 50,000. Ang transaction nito is because, kunwari, barangay business clearance. Kunwari lang no, na tayo ang nagkukolekta. Kasi yung may ibang barangay, ibang bayan ngayon, ang collection doon na doon sa City Hall, no, yung sinasabi nating one-stop shop. So, yung collection muna pupunta sa City Hall, then nire-remit sa barangay na afterwards. So, in our case, for example, sa atin sa barangay nagbayad, so at niremit na natin. No? Kunwari lang ha, ito lang yun. So, barangay business clearance, tapos nag-issue tayo ng OR. OR numbers, kunwari ay 22222 hanggang 2222530. Ayan. Kunwari, ito yung series ng OR na collection natin. No? Then, papost na natin. Ayan. So, nadagdagan yung pera natin, 750. So, kunwari, yan na lang muna. So, mag-transact ngayon tayo ng transaction, disbursement. Okay? So, dito ay new NDB. Dito naman tayo sa taas para sa disbursement voucher. So, mag-new DB ka. Ito, naka-offline. Ito yung disbursement. Naka-online naman tong bank debit. Okay? So, pag nag-new ka, do you want to create a new purchase request? Ito yun. Tinatanong. Ganun pa rin naman. Tinatanong pa rin naman. Ang problema ng mga iba, nagnono ka agad. Pero dapat may purchase request at merong dumaan sa abstract. Eh, yung iba nagno-no. So that kayo kapag once nag-proceed ka dito at na-save mo at na-realize mo kailangan mo pala ng lagyan ng PR, yung lumang version, hindi niya na ma-edit to. Okay, pero ngayon, may edit niya na, pwede niyang balikan para lagyan ng ng new purchase request. O for example, nag-no ako. No, nag-no. So kailan ba nag-no? Nag-no tayo kapag cash advances, ah, saka yung mga utilities no payment, Meralco, PLDT, di na kailangan ng mga purchase request yun eh. Pero in general, lahat ay may purchase request tulad na halimbawa ng bibili ka ng office supplies, bibili ka ng mga gamit for repair and maintenance. So lahat ng yun ay dadaan sa purchase request. Pero again, yung mga non-purchase requests na transactions, yung mga cash advances tulad ng honoraria, training, seminar, mag-a-advance ka ng mga premyo, ah then yung mga utilities, no? Yung mga payments sa Meralco, PLDT, hindi na kailangan ng mga PR yan. Okay? So, napindot natin ngayon is hindi tayo nag-purchase request. Pero kailangan pala. Okay? Titignan na natin para ma-edit natin, no? Kunwari, supplier, AR trading, so account, kunwari ay office supplies na. Yan. Eh, dapat to may PR, di ba? So, updated na to, no? Office supplies. Then, select and file. So, select may number, then select and use. So, para pumunta dito yung account charging niya. Okay? Then, DB memo, payment. Mas maganda kung capital letter lahat. No? Payment for office supplies. Gawin natin one set na lang para mabilis lang. Pero yet, dapat detailed yung ating ating mga transactions, okay? So one set office supplies. Okay? Kunwari ay 45,000. Again, dapat ito ginagawa sa PR, no? So nangyari, hindi tayo nag-PR. Okay, pinapakita ko lang. So post DB. Okay, new DB successfully. So hayaan lang muna natin. Kunwari, January, hayaan lang muna. Tapos, nag-new DB ka ngayon. Do you want to copy information? No ko na lang. New DB, wala ayoko ng purchase request, no pa rin.
Pero this time ay Meralco kunwari. So which is tama naman, no? So Meralco account, so electricity. So electricity ko. Hindi ko yata nalagyan ng budget. Ibayin na lang natin. Kunwari telephone expenses na lang. Wala yata ang budget ng electricity ah. Wala nga. Pinalagyan. Pero depende yan. Kung yung budget mo ay may electricity, papasok yan dito. Yung pinaglinkan ko, parang walang electricity. Okay, so ano lang natin, gawin natin ah, telephone expenses. Select and use. So paltang ko lang to, gawin ko PLD dito. Okay, so payment for telephone and telephone bill. So one set, then kunwari ay 27. So auto-compute naman yung ating kung nagmo-minus siya, no? So i-override mo, alam mo naman yung iba na marunong mag-override na kung sakasakali. Then pa-pause ko na. Okay. Then balikan natin, no, kanina. Ay, oo nga pala, itong office supplies. Dapat to may PR, may PO. So i-up ko lang. Kasi kapag wala yung PRPO, kapag nag-print set ka, hindi lalabas dito yung PRPO. Okay. Ito yung DB. Tingnan mo yung DB muna. Change, isa sa mga changes. So, bale yung D and E nagpalit. Receive payment kasi na dito sa baba dati. Ngayon, siya yung naging letter D. The accounting entries bumaba. So, bakit ba natin binago yan? Kasi tinignan natin dito sa manual ng Barangay Financial Management, Annex 12, yung receipt payment nasa letter D. Okay, then letter E yung accounting entries. Ayun. So, yung dating system, yung DI accounting entries, then yung EI receipt payment. Okay, so nabago na yan, align with the Financial Management Manual. Meron din kasi mga barangay ay City Hall na nag-comment, no? Pero sa ibang mga ano, hindi naman maigpit eh. Pero may ibang mga, halimbawa sa Taguig, nakakuha ng system natin, pinapa-reverse yung DNE. Eh, yun lang naman yung komento. Okay. So that is why tinignan ko yung manual at tama sila. Yung receipt payment ay letter D and E. Okay. Pero yung iba kasi hindi siya pinapansin. So ngayon lang, lately lang natin nalaman na dapat pala yung D and E ay magkabaliktad. So, yun. Wala naman na bago iba dyan maliban dito sa changes ng DNE. So, wala yung ano, no? Hindi mo ma-print ngayon yung PRPO. Okay? So, balikan natin. Home lang uli ako. Eh, dapat may PRPO. Yan ano gagawin natin? So, lagyan natin ng PR. Pwede na kayong i-edit, no? PR info. Okay. So, lalagyan natin ng PRPO. Same manner with other na transaction, no? So, PRPO, sagit lang. Okay. So, sorry, PR info. Hindi na dito tayo sa ano, no, AR trading, na dito yung kailangan nating i-edit. So, PR info. So, DV has already posted, no?
Should you wish to add PR information, mag-a-add daw tayo ng PR information to your posted DB, click yes. Otherwise, click no. So, i-yes natin. Yan. Kakopy niya ngayon yung AR Trading. So, pwede naman siya mabago, pero ito yung pinag-issue na natin ng cheque eh. So, magbibigay na lang tayo ng kalaban niya. Ah, Hanap na lang tayo dito kung ano na makita para mabilis. Okay. So, request by, kung sino man yung nag-request, then i-edit mo na lang. Then request for payment for office supplies. So, hindi siya payment. I-edit mo na lang, no? Automatic kasi yan. So, request for office supplies muna ang gawin natin. Okay. Then, we have December 28, 25. So, gawin natin January 1. So, dapat yung mga PR nyo at PO, dapat January. Kapag nag-transact kayo January. Para pag nag-list ka nagpasa ka ng listing ng PRPO, mapapasama siya sa January. Which is tama naman, dapat. Kasi nagtatransact ka na ng January, not unless ito ay payable, no? Ah, kapag hindi naman siya payable, so supposedly yung date na January 1 at least na 2026, about 2025. Okay. Then, issue PR. So yan, nag-issue kayo ng PR. Auto-compute na rin yung kalaban. Then, issue PO. Then, issue acceptance report. You can change the date. Then, issue DB. Pero issued na to, di ba? Remember? Kasi nga nakapag-issue na tayo. So, para lang lumipat balik, no, issue DB ka na ulit. So, this transaction has posted DB number already. Do you want to update? So, para ma-update lang. Ayan. So makikita mo dito, lalabas na siya dito. Lalabas na panibago, pati yung mga PR number. Okay. So ang gagawin natin, ipopost mo lang uli para ma-update yung file. Yan. So yun. O, balikan natin. O, i-up natin to number 2 muna. Then number 1. Okay. Alright. So meron ng workaround para yung mga nakaligtaan na lagyan ng PR, pwede mong balikan. Pero dapat ginawa mo na in the first place sa PR with PR, no? Para hindi mo na siya malimutan. Okay? So, ano pa ba? Okay, okay. So, honoraria, kunwari. Sa mga advances naman tayo, new DB. Do you want to copy the information? No lang ako. Do you want to create a new purchase request? No lang ako kasi mag-a-advance ako, no? So, new DB. New DB ulit ako. Sorry, sorry. Napindot ko ulit. So, ito ay honoraria, kunwari. So, supplier A, si treasurer. So, sino man yung treasurer mo, paano ka ba mag-a-add? Mag-add ka na ng supplier. So, kunwari ang treasurer ko dito ay si... So, gawin natin talagang, punta lang ako sa info Titignan ko lang yung mismong si treasurer. So, Maria si Ingat. Ayun yung gawin ko na lang. Since nawala pa siya dito, Maria si wala pa, no? Ay, nalabas ko na naman. So, wala pa siya. Siya nga pala yung number natin, no? Automatic na 1, 2, 3, 4, 5, 6, sa 7. Yung sumunod, tapos yung una si 768. Pero kapag hindi mo nagawa doon sa beta, na habang nag-create ka ng beta, hindi mo nalagay yung check number. All you need to do is to override na lang. Lalagyan mo ng override dito. Okay? Para yun na yung magiging sequence niya. So, since nawala pa si Maria si Ingat, add tayo na supplier. So, lagyan natin, register natin si Maria si Ingat. Kunwari ay Kanluran to, no, barangay Kanluran, sample lang. Province, ano nga ba? Province ito, Hilaga. But type, yan eh kung meron kang, so kung ito ay business, pero si treasurer naman to, so pangalan. Halimbawa, business name yan. So alimin mo dapat kung bat or non-bat siya. Okay, ito yung nagtitrigger ng Government Monetary Tax, GMT.
If it is BAT, 5% kakaltasan automatic. Kapag non-BAT naman ay 3%. Pero kung hindi mo siya papakaltasan ng government monetary tax, not 5 or 3, huwag mo na siyang pilapan. Provider of goods or services. So alamin mo rin kapag business name yan or business ito, entity, either siya ba ay nagpo-provide ng goods or services. Ito naman nagtitrigger ng withholding tax, expanded. So kapag goods siya, minus 1%, services naman 2%. Okay? So for example, ang combination niyan is BAT. BAT and goods. So combination to 5% saka 1%. Kapag naman services ito, 5 and 2. O yun. So yun nagtitrigger, no? Pero totoo ay si Treasurer, kaya delete ko lang. Kung ayaw nyo maminusan ng government monetary tax saka ng expanded withholding tax, huwag nyo itong lagyan. Okay? Then ang TIN niya, for example, is 1, 2, 3, 999. Sample lang po. Then ito ay not applicable. Line of business, barangay, treasurer. Then zip code, kahit wala na. Save. Okay. So balik tayo sa home na ako. So supplier, si Maria, si Ingat. Ayun. Then ito ay advances sa payroll na ginagawa natin. No? Account. So hindi ka kaagad dito magka-charge. Kasi itong mga advances to, kailangan mo munang ipasok as advances. So advances to Special Disbursing Officer. Then select and use. Ito na, dito muna tayo papasok ha. Add advances na. Okay? Nakita mo nag-appear dito, add LR. So, big sabihin, kailangan may liquidation report. Then, DB memo, cash advance for honoraria. So, January 2026. Then, one set, honoraria. So, this is, may pera pa ba tayo? So, may 700. So, 500,000 na lang. So, pause. Okay. New DB has been posted successfully. All right. So, ngayon, lahat ng mga advances kailangan mong i-liquidate. Huwag mong kalimutan ito dahil hindi aandar yung cash book mo, hindi aandar yung mga reports mo kung hindi kompleto, no? So, in advance muna natin yan at kapag paano siya maliliquidate, once na once na nagpapirma na tayo ng mga yung payroll natin, payroll listing, ayan, kaya yun ang panahon na maliliquidate siya. So, paano natin i-liquidate siya is, kailangan mo na dito uli, dito sa voucher na to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung wala man, halimbawa, i-up mo na lang. Okay? So, balikan natin to 69. Ayan. So, ang gagawin mo, add liquidation report. Yung LR is liquidation report. Kapag na-post na natin yan, magiging dito edit LR na. Okay? Add LR. So, ito yung information. Then, payroll, January 2026. Ayan yung particular niyan kapag payroll. Then, account charge, i-charge mo na ngayon sa honoraria. Okay? Select and use. So, 500,000. Then, gagawin natin is post LR. Okay. So, yun na. Then, payroll. Mapapansin nyo dito, ayan, honoraria, madedebit na ngayon. Then, credit advances. Mawawala rin advances. Kung gusto nyo gamitin ito, pwede mo i-link yung BBPS pero I'm not sure, hindi ko na-test eh. Kung gusto mo naman, itatype mo na lang isa-isa. Marami naman yan. Okay. Then, home DB na ako. So, nakita mo, edit LR na siya. Ibig sabihin, may nakapost na regarding this one. Okay? So, mag-new NDB ulit tayo. Do you want to confirmation? No? So, advances na lang ulit tayo. No? Kunwari ay, hindi, training, sige, advances ulit.
or office supplies, ano ba? Ang ginagamit kasi nating pondo ay puro sa mga general and basic services eh. Para later makita natin sa RAW na nagma-minus din sa ibang mga special purpose, no? So for example naman, gamitin natin yung SK fund nga pala. So new DB, no. Ay teka, wala pa pala siyang collection. Kung papasukin na natin yung ERA, okay, CM, kunwari July 7, amount, pumasok ay 1 million for the ERA. Then ito ay ERA, so January 2026 share. Okay? Post NDB. Okay. So, ngayon, magre-remit tayo kunwari kay SK. Okay. So, supposedly, bago natin i-remit, ano ba yung mga na-deposit na natin? Itong 5,000, yung 500, yung IRA na 1 million, saka itong share sa yung barangay clearance. So, 1,050,000 times 10%, 105. So, magkikreate na tayo, no? New NDB. Do you want to create a purchase request? No, kasi ito ay sa SK. Di naman na yan. Yan. So, tingnan natin. Di ko kilala si SK. Nilagay ko dito. Since wala naman si SK dito, maghanap na lang ako ng ibang pangalan. Kasi I don't want to use real name. Puro fictitious yung name na dito dapat eh. Hanap na lang tayo. Kunwari lang, si SK, ang pangalan niya ay PC Express. O si SKPC. Okay, kunwari ito yung pangalan ng SK, no? Kasi bibigyan na natin yung kanyang share. So account, puntahan natin to si SK Fund dito, select. So ito ay January 2026 SK share, 10%. So magkano amount niyan? So 1 cent lang to. January SK share. So yung 1 million saka yung 50 yung deposit ng OR. So 105,000. Okay, then pause. Yun. So yung share ni SK nasa kanya na. Ano pa ba? Kunwari sa development pa. Do you want to create a purchase request? Yes. So gusto ko palabasin yung purchase request. Ito. Ay, DB pala. I'm sorry, nabasa ko. Do you want to create a new purchase request? Kapag hindi ito lumalabas, mag-new DB ka na mag-new DB. Dapat palabasin mo to. So, okay. Yeah. Do you want to copy the information? No. Okay, panibago. Gamitin natin development fund. J7, kunwari yan. Kunwari map. Hanap lang ako. Sino na lang, no? Kunwari ito ay request for painting materials ng multi-purpose building. Kaya lang, random lang itong ginawa kong request. Hindi ko alam kung may budget ako sa repainting. No? One lot. Kunwari na lang, one. Pero dapat yan ay naka-details again. Uh, Painting materials. Para mabilis na yung sample natin. So, kunwari itong 100,000. Ay, 2 million. Yun. So, automatically, January 1 yung binigay niya, hindi. Kasi less than na nila eh. Dapat yung January 2026, no? So, issue ulit ako ng PR. Then, issue ako ng PO. Nag-auto-compute naman na yung kalaban. Issue PO.
then issue acceptance inspection report, then issue DB. Okay. So account charging, tingnan natin development fund kung mayroong repainting. Yun lang, wala. Kunwari na lang kunwari meron, no? Ito na lang, construction ng barangay signage. Kunwari kailangan ng pintura. Sorry sa description, mali tuloy yung ano. Yung request ko mali. Iyan ko na lang din. Ito na lang din, gamitin ko. Payment for painting material. Okay, so nakapasok naman na yung data dito. Post DB. Alright. So may pumasok na tayo sa SK Fund, Development Fund, Nutrition, meron pang BDRRM, Nutrition, something like that. So sa tingin ko okay na to. O last na lang, UDB. Do you want to copy the information? No. Do you want to create a new purchase request? Yes. No. Okay. So for example naman, ay uh, preparedness supplies para sa calamity. No? Mamili lang ako kahit sino dito. Ay, sige, okay na yan. So request for calamity, preparedness supplies. Para meron naman tayo sa pang-calamity. One set na lang natin ulit para mabilis. 99,000. Okay, account. Charge natin sa calamity fund. Wala. Wala akong nakalagay na prepared na supplies. O, kunwari na lang dito sa training and seminars. Awag. Kunwari, food supplies for cleanup drives. Okay? Select. So, ito ay payment for supplies. Preparedness supplies. For calamity preparedness supplies. Mabilis na lang po. Then post DB. Okay? Alright. So, I think okay na ito tayo sample natin. No? So, ang gagawin lang natin is bakit ko ba pinagpasok ko na yung mga sample para makita natin yung report. So, ano ba yung mga report muna? So, report. So, summary of checks issued. So, refresh ko lang yan. January, mamimili ka dyan. No? So, ito ay January 26. Refresh. So, will take about 15 seconds onward, no? Okay lang. So, lahat ng check issuance natin, DB issuance ng 2026, hahanapin niya sa system. Ayan, nakita niya na. Then, ang gagawin niya, itatago niya lahat ng mga mga blanco. So, wala namang pagbabago dito. Medyo matagal na lang konti. Lapit na.
Marami siyang ina-update eh. Ayun, gumagalaw na. Ayun, sa wakas natapos din. Updating is complete, okay. So, ito na yung summary checks issued. Dito tayo sa pinaka pakaliwa. PRPO. Okay. So, kung wari, sasabit na natin yung PRPO. May mga ganyan-ganyan, okay lang yun. Pero pag was na-refresh mo, ito yung mga nagawa nating PRPO for January. Kunwari, report na natin. No? So, transmittal letter ng PRPO, yung date natin, then refresh. So, para mapasama sa January, kaya sabi ko sa iyo, dapat January ang PR date ay January, at least January 1. Then yung RAW. So, sa RAW natin ay nakabase doon sa appropriation, no? So, yung general and basic services pinagsama. Tapos yung mga special purpose, SK, Development Fund, BDRRM, OSCA, PWD, BCPC, GAD, saka Nutrition. Ito yung nasa budget natin na format. So kung ano yung nakikita mo sa RAW, yun din yung sa APRO, ito yung pinaka-summary niyan. Okay. So ngayon, sa record of operation obligation, isa-isa natin. Kunwari, itong general basic. So na ito yung pipiliin mo. So re-refresh mo lang siya. Ito medyo matagal din to, no? Refresh. 15 seconds daw. So hahanapin niya lahat ng lumabas under ng General and Basic Services base dito sa column na to. Okay, ito yung nasa budget natin. Kung ano yung budget natin, 14 million sa honoraria, naglabas na tayo ng 500,000, mapapansin mo yun, nag-minus na siya. So, ang idea, naka-column style ng reporting compared to the APRO. Okay? Na naka-vertical. Ayan. So, sa taas, sinasabi niya general, tapos lahat ng PS, then MOE, then capital outlay. Okay. Ano pa ba? Remember, sa sources of fund, SK fund naman, naglabas na rin tayo, di ba? Naglabas din tayo, so refresh natin. Pinili natin yung SK fund, refresh. Ayan. So naglabas na tayo kanina, kaya lumabas na tong obligation natin. So ang annual budget natin ay 6.5 base doon sa ano no, sa APRO. So nag-update naman din doon kung sa to base doon sa appropriation. Kaya dapat importante ay yung appropriation natin ay updated. No? Ano ba yung sinasabi kong appropriation? Itong APRO, yung nandito. Yan, kung updated to, yung raw mo ay updated din. Okay? So ano pa ba? Remember, naglabas tayo ng sa BDRRM, yung preparedness supply. Ayun. So payment for CPS, yung calamity preparedness supply. So habang dumadami transaction natin at nilalabas natin base doon sa kung ano mang pondo, no? Madadagdagan to. Okay. Hintay lang natin. Okay. Ayun. Then we have the SAOB. Yung SAOB naman ay automatically ni-create din to, no? So, remember, 65.8 yung ating appropriation. Tama naman.
At ang mga nabawas na natin dito sa, remember yung, ano ba tong MOA na to? Yung office supplies, saka yung electricity. Then SK fund nabawasan na, nabawasan, nagkapag-remit na tayo ng 105. Then doon sa development fund, yung painting work materials. Then calamity preparedness, no? So nag-update na mag-update lang yan every time na naglalabas tayo. Yung monthly cash, itemized monthly collection, binago natin yung format. Pinasimplihan natin yung sa atin kasi dati is ayaw nila yung detailed kasi eh. So supposedly, ganito lang dapat collection disbursement, then date particulars amount. So ito naman din yung nasa template ng Financial Management Manual. So mamimili ka lang ng buwan, no? Kuwari January 1, so refresh natin to. So yun, okay, refresh. I-check ko lang kung bakit di lumabas yung collection. Kung may nabura yata ako kanina, nag-update ako dito eh. Supposedly dapat may collection dito. O, check ko na lang po. Alright, so ano ba ba? Changes, update. Okay, so yun lang. So, ah, send ko to, i-email ko yung blank file nito. Then, proceed according to the flow of discussion. Tapos, kailangan mo ng username na ng key registration. I-PM mo lang ako. Ibibigay mo sa akin yung username na na-create, no? Kung eksaktong-eksakto, ito. Yung eksaktong na andito sa once na in-update mo yung information mo, yung eksaktong-eksaktong na andyan, yun ang isesend mo sa akin. Okay? Ah, i-PM mo lang ako or email mo ako para yung email na ginamit mo, yun ang aking magagamit din back. Right? So, ano pa bang mga information? Once na updated na itong mga to, make it sure yung i-update mo rin yung mga ano, no, mga fields na nandito. Okay? Kung gusto mong mano-mano, pwede naman mano-manohin ka mag-fill up. Alright, so I think we cover it up na. Thank you very much.